Sama-sama tayong magiging Sakaki! Hindi na raw sapat ang mga diplomatic protest sa gitna ng mga insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinagurian namang monster ship ng China Coast Guard na ilang araw nang nag-iikot sa ating exclusive economic zone, pabalik na ng China. Saksi si JP Sorian. Sa loob ng 10 araw, gamit ang dark vessel detection technology mula Canada, na-track ng Philippine Coast Guard ang galaw ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China, ang CCG-5901. Ayon sa PCG, mula noong umalis ito sa Hainan, China noong June 17, dumaan ito sa Parola at Pag-asa Island noong June 19. Nag-overnight ito sa Zamora Reef. June 20, pumasok ito sa Kagitingan Reef kung saan may artificial island, ang China. Posibleng nag-resupply ito roon bago pumasok sa exclusive economic zones ng Malaysia at Brunei. Naglayag ito panorte at pumasok muli sa EEZ ng Pilipinas. Dumaan sa Rizal Reef at nag-supply stop sa Panganiban Reef noong June 23. Gayon din sa Lawak at Patag Island at sa Escoda Shoal kinabukasan. Sa isang punto ng paglalayag ng tinaguriang monster ship, mahigit 30 nautical miles na lang ang layo nito sa El Nido, Palawan. Mula roon, naglayag ito pabaho di Masinloc o Panatag Shoal, kung saan sumama ito sa 3 pang barko ng China Coast Guard na nakadeploy sa lugar. Ilang oras din na mga ito sa Panatag Shoal bago bumalik sa China. This is the first time na inikutan niya ang ating mga maritime features na what the People's Republic of China really wants to do is to challenge our territorial sovereignty over those waters. Batay sa mapa mula sa PCG, isa sa dinaanan ng barko ang Ayungin Shoal, kung saan nagkaroon ng komprontasyon ang China Coast Guard at Philippine Navy kamakailan. Napag-usapan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US Defense Secretary Lloyd Austin III ang nangyari sa Ayungin noong June 17. Patuloy raw ang suporta ng Amerika sa sovereign rights ng Pilipinas. Nauna nang nanawagan ng ambassador ng Amerika sa Pilipinas na itigil na ang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at anilay pakikialam sa freedom of navigation ng ibang bansa. Ang Chinese Embassy naman pinulaan ang pakikialam ng Amerika na hinahype daw ang tensyon para sa sarili nitong interes. Naniniwala rin daw ang China sa dialogo at konsultasyon at handang makipag-ugnayan sa ASEAN countries. May diplomatic protest na ang DFA kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. Umabot na sa mahigit 100 protesta ang inihain ng Administrasyong Marcos sa iba't ibang insidente ng pangharas. Pero batid ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang hindi na yan sapat. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that. Sabi ng Pangulo, kinausap niya ang AFP Western Command matapos mabanggit ng Executive Secretary na maaaring misunderstanding o posibleng aksidente ang nangyari. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Pero sinang-ayunan ng Pangulo ang binanggit ni Bersamin na hindi pa ito armed attack na mahalagang punto dahil requirement ito para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. It's not armed. Walang pumutok. Sir, Hindi bakit tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel. It is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Tugma ang fingerprint ni suspended Mayor Alice Guo at ng Guo Huaping na sinasabing totoong identity niya ayon mismo sa NBI.
At para sa Solicitor General, posibleng bumilis ang mga hakbang sa quo warranto case laban kay Guo dahil sa pagkakadawit sa Pogo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa hiling ni Senadora Riza Ontiveros, siniyasat at pinaghambing ng NBI ang fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Guo Huaping, ang Chinong dumating sa Pilipinas noong 2003 at sinasabing totoong pagkakakilanlan ng mayora. Ang lumabas, fingerprints of Guo Huaping E. Lin and fingerprints of Guo Alice E. Leal were affixed by one and the same person. Yung Guo Huaping E. Lin na kumuha ng 2006 na clearance and kumuha uli naman si Alice Guo E. Leal ng clearance in 2021, iisang tao lang yun. kumbinsido ang NBI sa resulta ng kanilang pagsisiyasat. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Ipinadala na raw ng NBI sa Senado ang kanilang findings. Para kay Senadora Ontiveros, malinaw na si Guo ay Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Malaking insulto raw ito sa mga botante ng banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Panawagan ni Ontiveros sa Solicitor General, madaliin ang pagsasampa kay Guo ng quo warranto case, hakbang para mapatalsik siya sa pwesto. Sa isang text message, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na ang findings ng NBI ay breakthrough na magpapadali raw sa kanilang mga legal na hakbang. Hindi rin daw dapat palampasin ang pangiinsulto ni Guo Huaping sa batas ng Pilipinas. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat daw siyang maparusahan sa lalong madaling panahon. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon dito ni Guo at ng kanyang mga abogado. Pero sa paratang na nagnakaw ng identity si Mayora dahil may isa pang Alice Guo E. Leal na pareho rin ang petsa ng kapanganakan, sumagot ang kanyang abogado. Haharapin namin yan sa proper forum. Mahirap lang kasi yung puro public trial na nangyayari. Wala pang mga ebidensya na ipresenta. Nako-convict na yung client ko. Sa pagdinig sa Senado kahapon, bukod sa isyu ng dalawang Alice Leal Guo, tinalakay rin kung posibleng may papel din sa mga POGO ang triad sa China at iba pang sindikato, gaya ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China na nagpapanggap lang siya, di umano nangunguha siya ng mangga. But upon checking with the Chinese government, he is a fugitive for very violent crimes, serious crimes. He's a member of a local triad in China. Tinalakay din sa Senado ang posible umanong koneksyon ng mga ni-raid na POGO sa isa't isa. Bukod dyan, may isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inaabangan ngayon kung kailan na may babalik sa Pilipinas ang wanted na si dating Congressman Arnie Teves. Kasunod ito ng pag-aproba ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Ayon sa Justice Department, ang counterpart nila na Attorney General ng Timor-Leste ang nagkumpirma sa kanila ng impormasyong ito. Dahil hindi na naka-house arrest si Teves ayon sa DOJ, muli siyang aarestuhin para i-extradite at harapin dito ang patong-patong na mga kaso kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Sagot naman ng kampo ni Teves, pwede pang iapila ang desisyon ng korte, bagay na kanila raw gagawin at maaari pa rin daw silang humingi ng political asylum. Para naman kay Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo, byuda ni Governor Degamo, answered prayer ang pagpapa-extradite kay Teves. Naiiyak ako, yan yung prayer namin. Managot talaga yung may sana face court, face the people na talagang
may ginawa nila ng kasama. It is one step towards justice. Nagpaalala ang Eastern Police District na bawal sa mga pulis ang moonlighting gaya po ng pag-racket bilang security detail. Kasunod yan nang nag-viral ng mga litrato ng ilang pulis sa isang private event sa Pasig. Saksi, si Ian Cruz. 4 na tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT ang tanggal sa pwesto sa Pasig Police habang inimbestigahan ng mga larawang ito na kumalat sa social media. Kitang 4 na pulis na bitbit pa ang kanilang mga armas sa isang private event sa Pasig. Sabi pa na nag-post, "Thank you, Ninong Colonel, for the love and protection." Utos ni Interior Secretary Benhar Abalos, malalimang investigasyon. When I first saw this, may nag-report sa akin yan, I immediately wrote a letter addressed to Chief PNP Marbil to have this issue investigated. Hindi tayo papayag sa na kung merong mga hindi tamang gawain. No? Sanctions will be done here. Ano po ang nalabag dito, if ever? Well, tingnan natin muna. Ilang netizen ang nag-share at bumatikos ukol sa umano'y pag-racket ng mga pulis para magbigay ng seguridad sa pribadong event. Pero giit ng mga pulis sa larawan, wala silang kasalanan. Ayon sa acting Pasig Police Chief, nasa lehitimong routine patrol daw ang mga SWAT team member noong hapon ng June 22. Nasa tapat daw sila ng bangko nang lapitan ng isang babae. In-invite sila for purely picture only kasi may event nga. So yun, pumayag ang ating SWAT team being courteous and konting compassion sa picture sila. And then right after that, actually niyayaya silang kumain, which is nahiya naman sila, so hindi na lang nila pinagbigyan. Right after that, nag-resume na sila ng patrolling niya. Ang Eastern Police District wala pang nakikitang paglabag sa ngayon kahit naka-duty ang mga pulis nang magpaunlak sila ng photo op. Sa pag-aaral ko, wala naman silang nalabag na protocol kasi they are just in the area. Yung pagpasok nila, they were just invited to be inside for picture taking. Ang nag-post naman ng caption na Ninong Colonel, sumulat na raw sa Pasig Police para humingi ng dispensa. Yung Colonel na binabanggit, parang lang niya yun Binanggit niya lang kasi may mga, minsan parang ibinida niya lang or yung pinantakot niya lang kasi may mga rival company yan We will invite that woman for a further elucidation of her statement. Nakausap ng GMA Integrated News sa pamamagitan ng text ang nag-post ng mga larawan nila kasama ang SWAT team. Pero hindi pa raw siya handang magpa-interview at kumukonsulta pa sa abogado. Pinag-aaralan naman ng Pasig Police ang pagsasampa ng asunto sa nag-repost na netizen na nagbigay daw ng mali siya at negatibong caption sa mga larawan. Kung meron kami maikasong sa nag-post, which is possibly baka libel, cyber libel. Kasi nga naman yung pulis wala naman ginagawa at nabigyan ng ibang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kahit mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, walang binigay na rason si Vice President Sara Duterte ng kanyang pagbibitiw sa gabinete bilang Education Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC. Ayon yan mismo sa Pangulo. So, if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not force the issue. Sabi ng Pangulo, tinitignan na niyang makapagtalaga ng bagong Education Secretary bago matapos ang linggong ito. Pagdating naman sa pagkaka-acquit kay dating Senadora Laila De Lima sa bilibid drug trade, sabi ng Pangulo na pwede niya itong ipunto sa International Criminal Court na patunay na gumagana ang justice system sa bansa. Personal na bagay man daw kay De Lima ang kagustuhang makipagtulungan sa ICC. Git ng Pangulo, hindi pa rin magbabago ang posisyon ng gobyerno. The ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Bagamat madalang, may mga naitatalang kaso sa Pilipinas ng streptococcal toxic shock syndrome na may halos 1,000 kaso na sa Japan ngayong taon. Nakamamatay itong sakit na karaniwang tinatamaan ng mga may diabetes at iba pang comorbidities.
Saksi, si Rafi Tima. Nababahala na raw ang ilang health expert at authorities sa Japan sa tinugurian nilang outbreak ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS doon. Mula Enero hanggang Hunyo, halos 1,000 kaso nang naitala sa Japan na nagresulta sa pagkamatay ng 77 katao. Sa Tokyo lang daw mismo, triple ang kasong naitala kumpara noong nakaraang taon. Bagamat inaalam pa ang dahilan ng pagtaas sa bilang ng STSS cases, posibleng may kinalaman daw ito sa pag-relax ng restriction matapos ang COVID-19 pandemic. Pero paglilinaw ni infectious disease expert Dr. Rodgin Solante, hindi bago ang bakterya na nagdudulot nito na siya rin nagiging dahilan ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Mas malala nga lang ang kasong dumami sa Japan. There is this form of a group A Streptococcus pyogenes na infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no? Mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Bagamat madalang, meron daw niyan sa Pilipinas na madalas tumatama sa mga taong may diabetes at iba pang comorbidities. Mataas daw ang porsyento ng mga namamatay dahil mabilis itong kumalat at madalas hindi agad pinapansin ang mga unang sintomas nito. Pag pumupunta yan sila sa hospital dahil nga sa bilis ng pagkalat ng infection na ito, usually mababa na yung blood pressure and nahirapan ng huminga. And that's why a lot of these patients talagang mahirap maisalba pag late na silang pupunta doon sa hospital. Nagsisimula raw ang sakit sa isang sugat. Pag napabayaan, nagkakaroon ito ng infection na siyang pumapasok sa dugo at nagiging dahilan ng STSS, lalo na sa mga mabababa ang immune system. Mumula, merong mga nanang lumalabas, tapos pwedeng magkalagnat ka na, at yung lagnat mo pabalik-balik, tapos lumalaki yung sugat, may gamot yan. Hindi yan na kagaya ng ibang sakit na walang gamot. Ang importante talaga na makita ng doktor para mabigyan ka agad ng antibiotic. Ang DOH hindi raw nakikita ang STSS bilang isang public health concern sa ngayon. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga wild o waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue illnesses na mas malaki ang epekto sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Ang hilig ng ilan sa online games naging daan nila tungo sa tagumpay. Ganyan ang kwento ng isang developer na utak sa likod ng ilang online game na sikat sa buong mundo. Saksi, si Dano Tingkungko. Game over na raw ang pagsasabing kaka-cellphone mo yan sa mga mahilig mag-online games. Ngayon, GG o good game na dapat dahil hindi na basta pampalipas oras lang ang gaming ngayon, kundi pwede ng pagkakitaan at career. Ayon yan sa creator ng mga sikat na games tulad ng League of Legends, Sims at SimCity na narito sa Pilipinas. Bukod sa paglalaro, pwede ka rin gumawa ng sariling game dahil mas marami na ngayong tools para dyan. Ang kailangan lang, imahinasyon. Encourage the creativity in young people. I think in today's age, there's so many opportunities that I think early game developers didn't have. Katunayan, may mga full college course na sa Pilipinas kaugnay ng gaming tulad ng esports management at game design. If you're young and you have a lot of pressures to do this, I would really, for the parents, I would say to the parents, the game industry is now a massive industry. It's 3 billion people playing. It's super global. It's larger than film and music and books combined in terms of sales. It's a $250 billion industry. Sa mga Pinoy na gustong sumabak sa career na yan o bahagi na nito, gustong ipakilala ni Wu ang bagong platform for game creation na dinevelop niya at ibang veteran game creators sa likod ng Street Fighter, Resident Evil at Monster Strike. The platform just allows you to have more ownership over your assets. Because it's on chain, it lives forever. Even if developers stop servicing the game, as long as community is there, the service goes on. At mensahe nila sa mga magulang na nag-aalala pa rin sa kaka-cellphone o kaka-computer ng anak para gawing career ang gaming. My parents wanted me to be a doctor, and I went into video games, and I think they're very happy now that I went to video games because they can see how happy I am. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi.
Hindi nagtagal at tuluyan na ring nag-dissipate o nawala yung low pressure area kahapon malapit sa Mindanao. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lumayo na rin yung Intertropical Convergence Zone pero patuloy na iiral ang easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa halos buong bansa sa umaga. Pero badang hapon at gabi, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, pati ng ilang probinsya sa Visayas. May tsansa ng malalakas na ulan na kapag nagtuloy-tuloy, maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Ilan ang reklamo at batikos ang isinagawang Basaan Festival sa San Juan City nitong Lunes. May naaresto pa dahil sa pagsasaboy umano ng muriatic acid. May dapat bang baguhin sa tradisyon ng basaan? Pinulsuhan namin yan sa Barangay Saksi Online. Kung ano ang buhos ng tuwa para sa mga nakilahok sa basaan sa San Juan City, siya namang pag-ulan ng batikos at reklamo, kasunod ng puwersahang pambabasa sa ilan. Ang basaan sa Wata Wata Festival, bahagi ng pagdiriwang ng pista ni St. John the Baptist, patron saint ng lungsod kada June 24. Ilang taon niya natigil ng pandemic, nagbalik noong 2022 at muling nakansela noong 2023 bilang konsiderasyon sa binabantayan noong El Nino. Sa comeback nito ngayong taon, hindi nakalusot ang mga pribado at pampublikong sasakyan. Basang-basa ang mga nakamotorsiklo. Ang isang rider, malapitang ginamitan ng water gun. Pati gamit ng isa pang rider, binuhusan. Binuksan ng mga nakipiesta ang trapal ng jeep na ito. At may mga sumampa sa sasakyan. Nakapagsalita ako hindi maganda, sa gulat ko rin. Kasi foul namang magbukas. Pero ngayon ko lang na-experience yung gano'n eh. Tinanong namin ng mga kapuso online, may dapat bang baguhin sa isinasagawang basaan sa San Juan? Sagot ng isa, iban o suspendihin ang ganitong aktibidad dahil sa masamang dulot ito sa mga dumaraang pasahero at sasakyan. Sabi ng isa pa, panagutin ang mga gumamit sa okasyon para makaperwisyo sa kapwa. Ang problema ay hindi sa tradisyon kundi sa asal ng tao, sabi ng isa pa. Ayon sa isang commenter, okay na ang pagsunod sa inilabas na guidelines ng City Hall. Sa ilalim ng City Ordinance No. 51 Series of 2018, kabilang sa mga ipinagbabawal sa Wata Wata Festival, ang unruly behavior gaya ng pwersahang pagbubukas ng sasakyan. May multa itong mula 2,500 hanggang 5,000 pesos. Mungkahi ng isa pa, sana may nakatalagang lugar lang para sa basaan, hindi sa buong San Juan. Ang isang rider, matindi ang naging buwelta matapos mabasa. Muriatic acid umano ang isinaboy. Muriatic yung ano eh, bawal yun, dapat ilain yun eh. Ang tinamaan umano ng asido, isang nanonood lang sa kasiyahan. Nilulog ko yung mukha ko buo sa puno ng balde para malaban, maano lang yung hapdi, tsaka yung sakit ng mata ko. Medyo iba yung paningin ko, sir, parang medyo malabo. Naaresto ang nagsaboy umano ng asido at sinampahan ng reklamong physical injuries. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang suspect sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid nang mapadaan sa lungsod ng San Juan. Yung mga past years ng festival ay nababasa siya, sasaktan. So hindi siya parang naghanda na siya eh. Maganda na if ever ganun. Ay gumante. Gumante. Hinahanap na raw ang mga taong nanggulo sa nakaraang pista gamit ang mga video sa social media. Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Hinihikayat ng LGU ang mga naapektuhan na magsampa ng reklamo at papanagutin daw ang mga sangkot. I'm not categorically saying may sabotahe but I'm also not ruling it out. Pinag-aaralan na rin daw kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Dating dump site sa Negros Occidental, ginawang Eco Park. At makisaya sa Agri-Olympics sa Kalinga.
Narito ang biyaheng saksi ni Chris Zuniga ng GMA Regional TV. Game ba kayong pagpawisan sa larong ito? Tara na sa Tabuk City, Kalinga. Habol dito. Habol doon. Ang mga batang yan, abalang-abala sa paghuli ng nakawalang itim na biik para sa kanilang Agri-Olympics sa Matagoan Festival. Siyempre, di lang mga chikiting ang dapat mag-enjoy. Pati rin sina nanay at tatay na game sumabak sa Palo Cebo kung saan paunahan sila sa pag-akyat sa isang kawayan. Sa Pudtol, Apayao, agaw pansin ang kanilang giant pinya. Gawayan sa pinagdikit-dikit na 2,000 bunga ng pinya. May taas itong 26 na talampakan habang 10 talampakan naman ang lapad. Ibinida nila ang giant pinya sa 9th Pinya Festival. Nature bonding trip ba ang hanap mo? Let's go sa Negros Occidental. IG-worthy ang place dahil sa kanilang perfect scenery with a view. Pero maniniwala ka bang dating dam site ang lugar? Taong 2019 lang nang i-develop ito bilang eco park at mismong mga residente pa ang nagtulungan para mag-segregate. Siguradong fresh air din ang malalanghap dahil eco-friendly ang ilang gamit sa park. Mula sa upuan, sombrero, flower vase at iba pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Zuniga ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sinipa na isang nagpoprotesta pabalik sa mga pulis ang inilabas nilang tear gas sa Nairobi, Kenya. Nangyari po yan 2 araw matapos masawi sa sagupaan ng mga pulis at protester ang nasa 23 individual at kung kailan nagkaroon ng gulo sa parliament. Daan-daanong nagtipon-tipon din sa iba pang lungsod. Tinututulan nila ang pinapanukalang pagtaas ng mga buwis. Kahapon nangako ang Pangulo ng Kenya na babawiin niya ang nasabing panukala. Naghahanda ang mga pulis sa pagpapatuloy ng mga protestang sumiklab simula noong nakaraang linggo. Nasa hot seat ngayon si Kylene Alcantara. Spotted siya na habang ka-holding hands ang basketball player na si Kobe Paras. Ang kwento ng uploader ng video galing noon sa bar sina Kylene at Kobe. Dati pang usap-usapan ang real score sa pagitan ng dalawa matapos i-repost ni Kobe ang photo ni Kylene with heart emoji. Wala bang pahayag ang dalawang celebrity sa viral video. Nang tanungin namin si Kylene recently kung ano bang meron sa kanila ni Kobe, matipid ang kanyang sagot. We are friends and whatever is happening is happening. I don't know. I feel like I'm not in the position to say anything about it. Pero masaya ka? Yes, I am happy. I'm better. May special twist sa halo-halo ang mga Bicolano. Tampok dito ang sikat na pasalubong mula sa Bicol Region. Saksi si Jessica Caninog ng GMA Regional TV. Kung isa ka sa mga mahilig pumasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, hindi na bago ang pagbibigay ng pasalubong, gaya ng Pili Nuts. Ang probinsya ng Sorsogon na top 1 pagdating sa mga probinsya na nagpo-produce ng pili, binigyan ito ng unique at refreshing twist. Ang special halo-halo, mas naging extra special sa kanilang special creamy pili halo-halo. May twist po kami ngayon. Yun yung special creamy pili halo-halo na madami akong nilagay na pili. Yung pinakasikreto ng halo-halo natin is nasa yelo. May 14 na ingredients ang kanilang halo-halo. Ilan lang dyan ang saging, langka, ube, at iba pang mga sangkap na ginagamit nila. Siyempre, hindi mawawala ang star of the show na Pili Nuts na ibinudbud sa special halo-halo. Nilagyan po natin ng pili para may kakaiba siyang crunch and the creaminess of the pili. Base sa pag-aaral ng DOST noong 2023, sagana sa ilang nutritive at bioactive components ang pili. Mayaman ito sa protein at dietary fiber. Maganda rin itong source ng vitamin A at ng minerals.
Wala ka nang pipiliin pa sa pili dahil kapag nilanta o binuhusan ito ng mainit na tubig, pwede mong makain ang pili pulp na ginagawa ring pulp oil. But wait, there's more! Dahil ang tuyong shell nito at ang laman na pili nut, pwedeng gawing iba't ibang pili products. Native sa Pilipinas ang pili nuts at karamihan nito ay matatagpuan sa Bicol Region. 84% ng national production nito ay galing sa rehiyon, kaya binansagan sila na top 1 pili producing region. Pili is a regional commodity, pero we are trying hard. We are submitting proposals sa mga funding agencies, hindi lang sa Department of Agriculture, pati sa research, na madagdagan yung budget natin sa pili. Sa Tabaco City, sa probinsya ng Albay, nasa 3 ektarya ang plantasyon ng pili ng Albay Research and Development Center. Sa ngayon, meron na din nagtatanim sa ibang lugar. Dapat tayo talaga ang mangunguna. Kasi dito naman yan sa atin nagmulat. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ako si Jun Veneracion para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.